Mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Teka muna, ayusin muna natin yun. Okay, yan. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ayon po kay Tito Soto, tila, sabi sila ng sabi na ako raw ay tuta ni Martin. Hindi kaya, baka naman ang tuta ko si Martin. Hindi, no? Yan po ay, yan po ang sinabi ng isang taong talagang ang baba-baba po ng loob. Pag-uusapan din po natin yung panghihinayang natin, no? Actually, dahil linggo ngayon, suriin lang natin kung ano yung naganap, no? Last week, very excited tayo dahil kinabukasan, another day na naman ng pag-imbestiga ni Marcoleta sa Blue Ribbon, di ba? Last week lang yun. Nung linggo last week, excited tayo dahil kinabukasan merong investigation si Marcoleta. Isang linggo pagkatapos, wala na po lahat. Nawala na po ng pag-asa na makakakita tayo. Sinayang po ni BBM yung chance na maisalba siya ni Marcoleta. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin po muna natin to habang konti pa lang po yung nasa loob. Unahin po muna natin tong yung sinabi po ni Guanzon. Kasi, alam mo, ito talagang Octarts, siguro tayo una nakapunan yan nung Octarts na yan na talagang itong Octarts na to, Octarts Dancer Survey, matagal na po natin, unang labas pa lang nito, alam na natin yung magiging papel nito sa buhay. Survey yan po to na para mag-sway lang po o gamitin lang nila pang-propaganda. Hindi po tunay na survey to. Ito po, tignan nyo, si Guanzon na mismo, si Rowena Guanzon. Ayan. Binanatan po ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, si House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng mga lumalabas na survey na nagsasabing mas mataas din mo ng kanyang trust rating kumpara kay Vice President Sara Duterte, no? Alam niyo po, lahat na hawak po ni Martin, media, no? Pabor lahat, no? Talagang pati po tong mga survey, no? Talagang lahat pero ganun pa rin, wala pa rin eh. Hindi pa rin umuunlad dahil nga po si Martin Romualdez po ang larawan. Kung meron tayong tinatawag na isang politiko, na kung meron papangalanan, sinong politiko yung mukha ng korupsyon, malamang sa malamang pag nag-survey tayo ng totoong survey, pag tinanong natin ang mga Pilipino, sino ang politikong mukha ng korupsyon, malamang si Martin ang number 1 eh. No? Kahit na anong pagpapabango mo sa iyo ng media, kahit na anong pagpapabango sa iyo ng mga survey, hindi po magiging katotohanan yan. Tingnan niyo po, ito yung sinabi ni Rowena Guanzon. Actually, ang ginagawa nyo, binababoy nyo yung mga totoong survey, pati po yung mga legit na survey ngayon, wala na naniniwala. 'Di ba? Wala na pong dahil po ginawa ninyong propaganda tool o propaganda machine yung mga survey. Wala na po naniniwala sa survey. Kahit kawawa pati yung mga legit na survey.
dahil dito sa mga Octa Arts Dancer survey na to. Ito po ang sinabi. Akalain nyo, mas mataas. Mas mataas sa Octa Arts Dancer survey si Martin Romualdez kaysa kay BP Sara. Sino po ang maniniwala? Tignan niyo po yung sinabi ni Rowena Guanzon. Never lalamang si Martin Romualdez kay BP Sara sa kahit anong survey. Ngayon pa talaga lumamang kung kailan basang-basa ang pangalan niya sa multi-billion flood control ghost project. 'Di ba? Nilabas nila ngayon na imposible. Ngayon po tama to si Guanzon eh. 'Di ba? Sirang-sira yung pangalan ngayon ni Romualdez, tapos sasabayan nila ng labas ng survey na mataas si Romualdez. Yan. Tapos ipapaliwanag yan ng mga eksperto, bakit nagkaganon sa media. Wala po nagko-question sa kanila. Pangalan nyo palang Octa Arts Dancers. Meron po bang survey na Octa Arts Dancers? Sa pangalan pa lang, niloloko nyo na yung mga tao eh. Octa Arts Dancers survey? Utot nyo. Maniniwala kami sa inyo. Bulahin nyo, lelang nyo. Okay. Kalokohan po yung mga survey niyan. Lalo na kay Martin. Maunahan niya si BP Sara. Ibang klase talaga itong mga to. Punta na po tayo rito sa binabalita natin. May pahayag po to si Tito Sotto. Ito po. Kasi ang tawag ngayon kay Tito Sotto, Tuta Sotto, no? In reference sa pagiging tuta niya kay Martin Romualdez. Wala pa pong 1 linggo. Bukas pa lang po 1 linggo. Si Tito Sotto bilang Senate President. Pero ang laki na po ng binagsak ng Senado, no? Mukha na kay lahat, kaya nakakahiya po. Mula po kay Chis Escudero na kahit papano, kahit papano po ay merong paninindigan, ay meron pong nakikita po natin na kasi ang tindi ng pressure sa kanya ng mga congressman pero hindi po bumigay, no? Mula po rin sa talagang halos banatan araw-araw, nakikita po ninyo kung ano po ang banat ng mga congressman, yun din ang banat ng media. Binanatan si Escudero ng media, ng mga congressman, binanatan din ng media. Isa lang ang kumpas eh. Isa lang ang kumpas ng lahat ng yan. Yang mainstream media tsaka to. Alam niyo po, iniisip ko, kung wala siguro yung mga independent social media influencers o mga vloggers, wala na po. Talagang isinumpa na natin yung mga Duterte, hero na natin si Martin Romualdez. Baka si Martin Romualdez na ang bagong Ninoy sa tindi po ng propaganda niya sa mainstream media. Okay, dahil hiyang-hiya na po si Sotto, no? Kasi alam nyo kasi yung mga tao na wala naman talagang laman sa pagitan ng dalawang tenga. Masyado po yan sa kanilang prestiyo, yung pinaglalaban po nila yung kanilang yung tingin sa kanila, no? Yung pagpo-project. Yung projection po niya mga yan, kala mo ang galing-galing, kala mo napakahusay nung pamunuan niya. O kaya hindi niya po matanggap na siya ngayon ay tinatawag na tutasin o Tuta Sotto. Kaya bilang ganti, ito po ang sinabi niya. Hindi ba nila naisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porket pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. Opo, tuta ka talaga. Bago ka pa naging Senate President, ang pinaglalaban mo yung mga congressman, hindi yung mga senador. Takang-taka nga ako sa mga senador eh. Bakit ka binotong Senate President eh? Malamang tuta din kasi yung mga bumoto sa iyo. Pare-pareho kayong tuta, nagsama-sama. Yan ang katotohanan. O tapos yung amo nyo,
lantad na yung pagnanakaw sa gobyerno, yung siya yung itinuturo ng lahat ng tao, kahit hindi magsalita, siya talaga. Ang lakas pa ng loob, no? Baliktad talaga ang mundo eh. Ang sabi pa ni Martin, hindi muna siya magdedemanda sa mga naninira sa kanya. Putyang tindi. Ang tindi mo. Ang tindi nyo. Kayo pa may balak magdemanda sa naninira sa inyo. Ha? Makakapal talagang hiya ng mga to. Eh. Okay. Sabi po ni Tito Soto, pinapaliwanag niya ngayon na kaya naman nagkaroon ng shake-up, kaya naman nagkaroon ng kudita sa Senado, ay para po, ito pong leadership na to ay para maprotektahan ang integridad ng Senado. Bago ka naging presidente, mataas na po ang tingin sa Senado. At ang single, ang kaisa-isang senador na nagpataas po ng tingin ng tao sa Senado, walang iba kundi si Marcoleta. Di ba, ang usap-usapan nga natin, isang senador lang palang kinakailangan. Isang senador lang palang kinakailangan para tumaas ang tingin natin sa institusyon ng Senado. Last week, yan yung dialogue natin, no? Congratulations, Senator Marcoleta. Ang galing mo, sabi natin. Isang senador lang pala. Kaya niya nang paangatin, no? Yung prestihyo, yung integridad ng Senado. Ganun din po. Isang senador din lang po. Lalo na po kung ang Senate President ay mahinang nilalang. Katulad ni Tuta Soto, no? Isang senador lang din po ay sapat na para bumagsak ang tingin ng tao ngayon. Wala na pong paggalang sa inyong tao. Baka akala nyo. Dahil kitang-kita kung paano kayo naging tuta ni Martin. Okay. Punta tayo rito sa pangalawa natin topic. Dalawa lang yung topic natin. Ito po, nang kakapanghinayang dahil si BBM, no, despite ng lahat ng nangyari sa kanya ng 3 taon, ito nga yung sinasabi natin, no, parang si BBM pang magiging bida ngayon. No? Sinayang ni BBM yung chance niya na maisalba yung kanyang presidency. Hindi po yung literal na isasalba niya. Pwede naman siyang maging presidente hanggang 2020. Yung ibig kong sabihin, may pag-asa na sana na kahit papano, no, maging kagalang-galang yung natitirang kulang-kulang 3 taon ni BBM sa pwesto. Magdadalawang isip pa sana yung mga tao na okay naman, nagbago naman si BBM. Bagamat inalaw niya for the last 3 years yung mga magnanakaw sa gobyerno, binago niya naman. Yun yung tunguhin akala natin. Kasi biruin mo, mula SONA, sinabi niya sa SONA, mahiya naman kayo, sabi niya sa SONA. Pagkatapos niyan, nakala natin pan-SONA lang, hindi. Pumunta siya sa mga dinurog niya sa kanyang mga kamay. Ang mga ampaw na semento. Pucha, alam niyo ang kinatatakot ko ngayon? Noon, nung ginagawa ni BBM yun. Pucha, mukhang mababawi pa ni BBM yung ano niya. Yung mga kapalpakan sa loob ng 3 taon na. Tapos sinabayan pa ng tumalima si Marcoleta, nag-imbestiga pa. Sinabayan yung si BBM, patok na patok yung pag-iikot niya, pinapakita niya mga ghost projects. Sabay-sabay, di ba? Ghost projects, tapos may investigasyon si Marcoleta, tapos lumabas yung mga nepo babies. Talagang galit na yung mga tao sa korupsyon. Korupsyon na talaga. Sabi ko nga, mukhang si Marcoleta pa yata magpapabango sa pangalan ni BBM.
Yun yung kinatatakot ko eh. Despite na 3 taong kang walang ginawa, tapos dahil kay Marcoleta, kasi itutuloy-tuloy. At simula lang yan. Sabi ko, mukhang si Marcoleta yung magsasalba sa naghihingalong presidency ni BBM. Mukhang si Marcoleta pa, of all people, ang magbibigay sa kanya ng prestihyo. Kaya lang, sabi nga, talaga yung mga Duterte, talaga yung mga Duterte, no? Kumbaga, parang sa politika, para silang, anong tawag natin dyan? Mga propeta. Hindi pa nagaganap. Kasi, alam nyo, nung sinasabi nila BP Sara, at saka ni Baste, at saka ni Pulong, na palabas lang yung ginagawa ni BBM. Sa isip-isip ko, pwedeng palabas kay BBM yan. Di ba? Pwedeng sa kanya, palabas lang yan. Project lang. Kako si Marcoleta, totohanan to eh. Paano mo pipigilan si Marcoleta? Layo naman yung Magalong. Paano naman isasalba ni Magalong eh? Project lang yan. Si Marcoleta kasi totoo eh. Ano pala to? Yan ang mga bawal dito. Bawal nyong banatan yung mga Duterte. Ako, okay lang kung banatan nyo. Pero banatan yung mga Duterte. Pahinga na uli muna kayo. Talagang ganun eh. Hindi pa po main event. Alas 9 simula eh. Mamaya pa ako. Pang main event na ako eh. Ang ibig sabihin mga kapatid, no? Eto, nakikita natin. Sabi ko nga, napakaswerte naman ni BBM. Ang magtatrabaho para imbestigahan. Kasi sabi ni Marcoleta, simula lang to eh. Inuna niya lang yung flood control. Marami pang kasunod eh. Imagine niyo, na-imagine ko na po pagdating ni Marcoleta sa mga AIX, AKAP, mga ayuda. Pagdating na sa mga ayuda, naisip ko, patay. Babango talaga si BBM nito. Pag si Marcoleta nag-imbestiga ng gusto. Sinayang niya. Wala talaga. Ngayon, ano na mangyayari dyan? Nagtagumpay sila, no? Sa isang banda, nagtagumpay sila sa pagda-divert. Kasi, nanahimik na eh. Ayaw ng pag-usapan ng tao. Wala nang interes eh. Nawala na ng interes. Kahit po yung inaabangan to, pinasasabik nila. Magtatayo ng independent body, walang dating. Nanghihinayang pa rin yung mga tao, tama na yung ginagawa ni Marcoleta. Alam mo, sayang, nakakapanghinayang. Ako, hinayang ako kasi, eto na tayo eh. 'Di ba? May isasakripisyo lang si BBM. Ang buong akala ko talaga, tablahan na to. 'Di ba? May sagutan pa sila oh. Sinagot pa ni Lucas Bersamin, 'di ba? Sabi ni Bersamin? Ayusin niyo yung niyo. Huwag kaming 'di ba nagsagutan pa? Sabi natin, ako Palas versus Martin na to. Away na to. Kapit lang tayo, apektado na yung House of Representatives. Mukhang tatablahin na. Wala pala, palabas lang pala talaga. Lahat ng mga inasahan natin, palabas lang. Frustrated tayo kasi buong akala natin yung bumanat si Bersamin. Binanatan ni Bersamin yung mga taga-House of Representatives eh. Huwag nyo kaming ipapasa sa amin ang problema, kayo. Sabi ni Bersamin, di ba, ayusin nyo yung house nyo. Oh. Parang nasa rurok na tayo, patay.
Ang nakikita ko noon, tatablahin na nila si Martin. Papunta na ron sa pagtabla kay Martin. Wala eh. Nanaig yung pagiging walang buto. Tama tong sinasabi ni Barsaga. Alam nyo? Ano sabi ni Barsaga? Uniteam ako eh. BBM Sara ako eh. Akalain ko ba naman na pag nanalo na yung Uniteam, ang magpapatakbo ng Pilipinas si Martin? Wala na talaga yung kaisa-isang baraha, huling baraha na hinawakan natin. Okay lang yan eh. Wala naman tayo. Alam na natin yung ginagawa ni BBM eh. No? Ang tagal niyang in-announce kung sino yung mga ginagawa niyang telenovela. Sige, sabihin lang natin habang mainit pa. Umaasa kasi sila sa lalamig din eh. Habang mainit pa yung issue, sabihin lang natin na magtatayo tayo ng independent investigative body para walang kinikilingan, walang pinapanigan. Putya, natuklasan ko. Wala naman palang pangil yan. Magbubuo kayo ng investigative body. Hindi nyo pwedeng maiimbita ba si Martin? Maiimbita ba si Saldico? Malamang hindi. Kasi wala naman kayong contempt power. Kung may matigas nga ang ulo ng mga kontraktor, pwede rin silang hindi sumama eh. Bakit? Hindi naman sila pwedeng i-contempt eh. Iimbitahin lang sila, isasampi na lang sila. Yun lang ang pwedeng gawin sa mga kontraktor. Pero pag matigas ang ulo ng kontraktor, abogado lang yan. Kukwestiyonin pa nila. Kaya walang mapapatawag eh. Sinong mapapatawag nila? Kukwestiyonin lang sa korte yung... Sino po nagsabi nito? Si De Lima. Ano sabi ni De Lima? Walang jurisdiction ang executive order sa Congress. Ano po ibig sabihin? Walang jurisdiction yung tinayo ni BBM na investigative body. Wala silang jurisdiction sa mga congressman at sa mga senador. Mag-imbestiga lang sila na mag-imbestiga. Kunwari, pinatawag nila si Saldico. Pwedeng questionin sa korte yun. Bakit nyo ako papatawag? Hindi nyo naman kami under. Ang executive order po, under niya lang ay executive branch. Parang ganito po yan, para mas maunawaan natin na maigi. DepEd order. Ang DepEd order po, lahat ng taga-DepEd, susunod sa DepEd order. Teacher ka, principal ka, supervisor ka, basta taga-DepEd ka. Pero kung ikaw po ay police, hindi mo susundin yun. DepEd order lang yun eh. Kaya itong investigative body na to, sa totoo lang, pang-executive lang to. Pang-DPWH lang. Pwedeng tanggihan yan. Pwedeng tanggihan yan ng House of Representatives. Si Redon nga kita nyo, hindi na itutuloy. Bakit? Inimbitahan niya si Saldico eh. Paano? Iimbitahan mo ko? Tigilan mo na yung investigasyon mo kung iimbitahan mo ko. Wala lang lahat. Kaya akala natin makakapag-imbestiga sila ng malaliman. Hindi po sakop ng executive order yung Congress. Kaya pwede nilang tanggihan kung ayaw nila umatin. Anong patutunguhan nun? Natukoy na nga natin na sila. Samantalang itong Blue Ribbon Committee, lahat ng mga tao ng gobyerno pwede nitong imbestigahan. Ngayon talaga palabas lang. Kung nariyan sana si Marcoleta, hindi naman tayo umaasa dyan eh. Hindi natin inaasahan yung carry doon. Wala yan, kako. Pag tinayo tong independent body, titigilan na nila yan. Ngayon, nire-request pa ni Redon na pati yung Senado. Anong pakialam mo sa Senado?
O bakit nagsasalita si Ridon na dapat daw pati Senado itigil na? Tuta kasi yung Tuta Soto kasi namumuno eh. Kung Tuta Soto yung namumuno sa Senado, talagang kahit pangkaraniwang congressman, akala nila under nila si Tito Soto. Ganon yung na-create mo, Tuta Soto. Lahat na ngayon, utosan na tingin sa inyo ng mga bawat congressman, maski Unano, maski Unano o pandak na congressman, maliit na congressman, didiktahan kayo. Nakakahiya lang kay Lacson. Nahiya lang yan na tumigil na. Sila yung numero unong nagsabi na dapat ang suportahan yung independent body. Sila ni Tito Soto. Oh. Kaya wala pong mangyayari talaga sa atin lahat. Dito po sa pamunuan na to. Ang nakakapanghinayang, naroon ka na eh. Umaasa na yung mga tao eh. Nakikinig na kami sa iyo, Mr. President eh. Hindi ka namin kinokontra nung nagdurog ka ng semento. Ang sinasabi lang namin, dapat may makulong dyan. Hindi ka namin kinontra nung ikaw ay halos parang hindi ka pa naliligo, sumugod ka na ron sa Ghost Project. Nauunawaan namin yung galit mo. Ang masasabi lang namin, sana wag ka lang magalit. Sana may makulong. Yun lang naman ang habol namin eh. Ngayon, sa tingin nyo ba may makukulong pa? Ng tinapay. Executive order. Yung pala ang pagkakaiba na executive order. Ang nagpaliwanag niya si Dilima, hindi si Badong ha. Dinugtungan ko lang. Ibig sabihin, kung walang jurisdiction yung investigative body niyan sa mga congressman at sa mga senador, pwede nilang hindi daluhan yan. Ikakatwiran lang nila, no, conflict sa kanilang oras dito sa kanilang trabaho. Yun po yun. Parang makikiusap ka pa. Hindi ka priority. Samantalang, pag Blue Ribbon, talagang kaya nila mag-imbestiga. So pag-aaksaya lang po ito ng panahon, ng oras, kasi hanggang DPWH lang po yan. Contractor tsaka DPWH. Natukoy na nga natin eh. Alam niyo yun, yung anti-climax na. Dahil nakita na natin, eto na tayo eh. Malapit na tayo sa ending eh. Tapos bumalik na naman tayo sa makasimula. Magsisimula na naman ng, gaano dapat ang semento dito. Ganyan lang po yan. Ibobor lang tayo yan eh. Eto malabnaw ang semento nito. Eto malabnaw. Hindi naman po kami nagpapakagago. Kaya nga po pinapaliwanag natin to. Wala po nagpapakagago dito. Ang sakit naman ng bintang mo. Huwag na kayo magpakagago. Wala po. Nilalantad lang po natin. Alam nyo po, totoo naman yun eh. Sabihin nyo hindi kayo natuwa na nakita nyo may mga na presidente mismo mo yung nagbubulgar. Di ba nakakatuwa yun? Na mismong presidente nagbubulgar ng katiwalian sa kanyang gobyerno. Tapos nakita na natin, no? Tignan nyo po kung ano pang iimbestigahan. 10 taon po ang iimbestigahan. Napakatagal po niyan. Tapos na yung termino, wala pa. Ano po ang iimbestigahan nyo sa nagdaan? Ngayon po may nakawan, ngayon po may mga nasisirang mga flood control project. Ngayon po may mga nawawalang flood control. Iimbestigahan ninyo 10 taon. Ano ba pakialam nyo sa nagdaan? Lagi kayong nakaraang administrasyon. Para sakto na yan, magto 2028, ilalabas nyo na
ang may kasalanan ng flood control sa Pilipinas, si Digong. Alam nyo, hirap na po kayo eh. Hindi naman kayo nananalo sa ginagawa ninyo. Hindi naman kayo... Kung ang ginawa mo lang BBM, naging patas ka lang talaga, kahit na wala ka nang gawin, tama na yun na nagdurog ka ng semento at saka nagpakita ka na may ghost project, okay na. Ipaubaya mo lang kay Marcoleta na. Sisikat ka na eh. Oh, tapos sakyan mo na lang. Wala tayong patatawarin yung rekomendasyon ni Marcoleta. Yan din ang rekomendasyon ko. Dun pa lang, kay Diskaya pa lang. Yung hindi pumayag, yung mga tauhan mo, na bigyan ng si Diskaya, dalawa lang po ang pwedeng kahinatnan ni Diskaya. Ha? Pwede po siyang may mangyari sa kanyang masama o pwede rin siyang bumaliktad na lang. Kasi wala pala magpoprotekta sa kanya. Ganun din pala, kakasuhan din pala ako. Kung alokin niya na mawawalan ka na ng kaso, bumaliktad ka lang, sabihin mo lang may taga Blue Ribbon Committee na nang hikayat sa'yo. Hindi si Marcoleta kasi yari ka doon. Yung mga tauhan lang, gagawin natin ano. Oh. Tapos, pag-abroad din na natin. Naroon na tayo, malapit na tayo sa katotohanan. Biglang inawat. Alam niyo eh. Paano ka ma-excite? Natuklasan po natin, hindi naman pala, ni pag-iimbestiga, na hindi nga nila pwedeng imbitahin eh. Pwede po nilang imbitahin yung mga congressman. Congressman na lang kasi, grabe pala, no? Di kahit wala kang tiwala, hindi ka naman nagmamatter eh. Marami nagtitiwala kay Marcoleta. Kung wala kang tiwala kay Marcoleta, wala kaming pakialam sa'yo. Ano ngayon kung wala kang tiwala kay Marcoleta? Kami nagtitiwala. Ganun talaga ang buhay. Hindi tayo pwedeng magkasundo sa lahat. Di ba? Ganun talaga. Wala kang tiwala, ang ganda na ng ginagawa. Talagang ganyan. Alang naman sakaling kita. Huwag ka mag-sorry sa akin, paniniwala mo yan. Talagang ganun, hindi natin. Kami naglalantad lang ng mga pwede. Palabas pa rin sa'yo lahat. Kung palabas pala yan, bakit siya pinatigil sa pag-iimbestiga? Palabas lang pala. Dapat kasi titignan nyo rin no, yung mga ano nyo. Kasi kung haluan nyo ng iba, eto pa. Tignan nyo po, no, galing nila manira. No, ang hirap. Ang hirap talaga kalaban nila Martin. Hindi, wag nyo pong palabasin. Hindi naman po ibig sabihin na kumukontra siya ay hindi na siya nanonood at hindi na siya nakikinig. Diba? Wag lang yung siniraan kagad si ano. Talagang ganun. Hindi raw siya naniniwala eh. Para maniwala siya dito. Mamaya magtatanong yan. Dito po, antindi po ng paninira, no? Tignan nyo naman, biglang tumahimik si Chis Escudero, di ba? Napahiya po siya ron sa 30 million eh. Kaya yan, hawak lahat ni Martin eh. Kasi, alam nyo na, madali pong hawakan yung mga tao na may nakakompromiso. Pag ikaw, yung personalidad mo, hindi ka tapat, madali kang hawakan. Kaya nakita nyo po yung pagkakaiba ni Sara Duterte at ng mga Duterte sa kanila. Bakit hindi nila basta-basta yung mga Duterte? Kasi tapat sila eh. Naglingkod sila kaya kaya nilang makipagbatbatan ng laban. Sa sobrang pera, sa sobrang paninira sa media, sobrang ano, sino nasisira?
Yung media nasisira. Dahil sa paninira ninyo sa mga Duterte, at all cost, kahit bali-baliin nila yung katotohanan, sila'y nasisira. O tignan nyo, nilabas po yung pinakamalalaking budget ng mga congressman. Ang pinakamalaki pong budget sa flood control, yung mga lakas CMD. O lakas, yung kay Martin. O. Tapos wala po rin sa pinakamarami yung PDP. Akala ko ba merong, di ba? Akala ko ba may problema? Bakit yung mga PDP walang halos budget sa flood control? Yun yung problema, dakdak kayo ng dakdak, pero hindi nyo naman maipakita yung, simple lang yung sinasabi ko eh. Kung totoong may problema ng flood control sa panahon ni Duterte, asan yung mga ghost project? Asan yung mga nasira agad? Katatayo pa lang, wala pa isang taon, nasira agad. Tapos na yun, ha? Tapos na yung termino. Walang naipakita yung media nung panahon ni Duterte. Ngayon nyo iimbestigahan? Ngayon tapos na. Lahat po nakikita ng nakikita ng media nung panahon ni Duterte. Mauna lang magising si Leni pag may bagyo eh. Nagtatanong na kagad yung media, nasaan ng Pangulo? Natandaan niyo yan? Nauna lang si Lenin pumunta ron. Pero kahit nakapaghanda na si Duterte, naghahanap na sila, nasaan ng Pangulo? Kasi gusto nila pag may bagyo, si Duterte haharangin yung bagyo. Ginagawan nga nila ng issue yun eh. Pag nauna si Lenin na pumunta ron, nasaan ng Pangulo, bet si Lenin yung pumupunta sa bagyo? Natural, magpapapicture si Leni. Si Duterte hindi mahilig sa papicture. Totoong trabaho. Yan pang merong ghost project. Walang ghost project. Walang nasirang mga flood control project. Ano iimbestigahan nyo? Wala lang. Pahahabain lang namin. Ganito lang namin ang paano iimbestigahan si Duterte. Diskaya. Yumaman nung panahon ni Duterte. May katiwalian kasi yumaman. Ang dami yumaman ngayon eh. Handa ka nilang siraan pag nakita ka nila na bumibira ka. Tingnan nyo kay Jinggoy ngayon, grabe. Grabe paninira yung Ruby Tarosa. Pag hindi raw nag-resign, pinagre-resign si Jinggoy. Pag hindi raw nag-resign si Jinggoy, ilalantad daw yung double life ni Jinggoy. Anak ng tinapay, pati ba naman mga buhay na pansarili? Biglang lalantad na ganyan. Di ba? Sinasaktan sila eh. Nasaktan sila. Kawawa rin si Jinggoy. Dahil si Jinggoy, sabi niya nga, porket meron akong issue noon. Alam nyo na yan, yung kay Napoles, di ba, nakulong yan? Kaya, pwede rin naman talaga yun, na kumita sila kay Duterte, kasi, hindi sila nakukutunga. Kasi hindi makapaniwala yung mga congressman eh. Talaga? Walang nanghihingi sa'yo nung panahon ni Duterte. Baka mahilig manghingi kasi ang mga congressman niya. Double life do. Nakakadiri yun. Inano ko yun sa Facebook, sinundan ko. Ano ba itong double life na tinatawag? Putya, kaya ka nilang sirain, no? Sisiraan ka talaga. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan.